Paano nga naman mga kapatid papasa ang batas na nagbabawal sa mga dinastiya kung ang Philippine Congress ay pinamamahayan ng mga dinastiya? At hindi lamang basta-basta dinastiya ang namamahay dito, kundi ang mga tinaguriang matatabang dinastiya o Fat Dynasty. Sa working paper na ginawa po nila Dr. Ronald Mendoza, Leonardo Haminola III at Jurel Yap ng Ateneo School of Government, ang tinatawag na thin o payat o manipis na dinastiya ay kapag sunod-sunod na nananalo sa pwesto ang mga miyembro ng pamilya. Ibig sabihin, pagkatapos ni tatay, si nanay. Pagkatapos, si anak. O si tatay na naman. O si nanay na naman. Ang fat o mataba ay kapag sabay-sabay na nakapwesto ang mga magkakamag-anak. Gaya ng governor si anak, vice governor si nanay, na dati ring gobernador, congressman si tatay, at mayor naman si ate. Habang nagiging obis ang dinastiya kapag po patuloy ang pagtaba nito. Meaning, dumarami ang miyembro ng pamilya na humahawak sa halal na posisyon sa gobyerno. Huwag na po tayong lumayo pa. Ang kasalukuyang presidente at vice-presidente ng bansang ito ay mula sa matatabang dinastiya. Sa nagdaang pong 2022 elections, ang mga Fat Dynasty ay naghari pa rin, lalo na sa pagkagobernador. 77.8%. 77.8% sa mga gobernador ay nabibilang sa matabang dinastiya. 69.1% ang sa vice governor, 57.2% ang sa mayor. Habang sa House of Representatives ay 73.1%. Sa Senado, 16 na senador ang nabibilang sa dinastiya. Ang iba sa kanila ay pawang matataba. Sa ngayon, may mga senador na magnanay, may mag-ate, at may magkuya. Muntik pang magkaroon ng magtatay. At malamang may paparating na mga magkuya. Paano nga naman po susunod sa utos ng ating saligang batas ang mga mambabatas kung ang interes ng kanilang mga pamilya ang tatamaan? Malinaw po ang sinasabi ng ating konstitusyon. Ipinagbabawal sa Pilipinas ang political dynasty, pero kailangan ng batas na tutukoy dito. Kung ayaw nga ng mga mambabatas na gampanan ang kanilang tungkulin sa pagbuo ng panuntunan sa pagbabawal ng political dynasties, maaari ba silang obligahin ng hukuman?